Guys, kumusta? Welcome again sa ating YouTube channel. So, Inday 8 Buhay Probinsya, magbabalik po. So, for today po, pag-usapan po natin kung paano natin malalaman ang isang bahay na tinitirahan ninyo kung marami pong negative na enerhiya ang nandiyan dyan. At sa next part po, tuturuan ko po kayo kung ano ang gagawin ninyo po para masolusyonan kung nakakaramdam kayo ng ganyan. So guys, kung interested po kayo sa ating topic ngayon, kasi po guys, makakatulong talaga ito sa inyo para dumaloy ang swerte sa iyong tahanan. Kaya guys, huwag nyo i-skip ang ating video ngayon. Panoorin po ninyo hanggang sa dulo po. Alam ko po, mayroon tayong makukuha ditong napaka-importanting informasyon na makakatulong po sa inyo araw-araw. So, ayun po guys, ang una po guys, malalaman mo talaga ang isang bahay na marami pong mga negatibong enerhiya na nasa loob na dapat mo talaga siyang linisin, dapat paalisin. Number 1, lagi pong nagkakasakit po ang member ng pamilya. Bagas ano ba, gumaling yung isa, mayroon na namang isa na nagkakasakit. So, sign po yan guys na marami talagang hindi maganda dyan sa loob ng iyong bahay. Number 2, lagi pong nagtatalo ang member ng pamilya. Napansin po niyo guys, may pamilya talagang lagi pong nagtatalo. Maya-maya nag-aaway. Yan. Hindi maiwasan yan nila guys dahil po yung bahay na tinitirahan nila, marami pong negatibong enerhiya dyan na dapat paalisin, dapat alisin. So, number 3. Kahirapan po sa pananalapi. Kahit ano pong gawin mong pampaswerte, kung yung tinitirahan mo, grabe ang negatibong enerhiya dyan mismo na namamahay po, mahirapan ka talaga guys. No? Kahit pa anong klaseng pampaswerte ang gagawin mo, kahit anong klase pang mga ilalagay mo, kung hindi mo alam kung paano yan solusyonan, talagang maramdaman mo talaga yung hirap. Kawalan ng pera, mahirap na pamumuhay, laging nagkakasakit, hindi nawawala ng problema. Yan po mga sign po guys na yung bahay na tinitirahan mo or dyan ka nakatira sa bahay na yan ay puno po ng negatibong enerhiya. So, pang-apat po, no? Dapat po guys, alam natin kung kasi guys, malakas yung ating instinct. Makakaramdam po, no? Para kahit ano po yung ginagawa ninyong pagsisikap dyan, parang walang nangyayari. Kahit ginawa mo na ang lahat, alam mo sa sarili mo na masipag ka, wala pa rin nangyayari. Dahil po yan sa mga negatibong enerhiya po na namamahay po sa inyong tahanan. So, ngayon po guys, magbigay po ako sa inyo ng tips kung paano po yan solusyonan. So, number 1, solusyon po niyan. So, siyempre po, kailangan tanggalin ninyo lahat ang mga bagay na nagdadala po ng mga negatibong enerhiya sa loob ng inyong bahay. Yung mga gamit po na may mga basag-basag, kagaya na lang ng mga baso na may mga basag, alisin ninyo kaagad, itapon kaagad yan guys. Ilagay mo sa sako, then ipadala mo sa mga basura, sa nahulikta po ng basura. And then, yung mga luma na kalendar na nandiyan pa rin, kahit ilang taon na lumipas, tinago mo pa rin yung lumang kalendar, wag na wag po guys kasi negative po ang ma-attract niyan, no? Kasi po, naalala ko tuloy yung lula ko, tinatago niya yung picture po ni Sharon Cunita at Gabby Concepcion. Kahit ang tagal-tagal na nakalendar yon, nakatago pa rin, no? Kasi hindi po niya alam na may iba po na result yan, no? So, next po, kailangan po linisan or maglinis po, gamitin po natin ang suka, na may tubig na may suka at asin, ipangpunas mo sa lahat po ng parte ng iyong bahay. Last po na panglinis po yun. And then, yun ang gagawin mo guys. And then, pagkatapos niyan, nalinis mo na lahat, magpausok po kayo ng Chinese incenso. Regular kayong magpausok ng Chinese incenso sa loob po ng 9 days po. Successive talaga yan. Every before 6 p.m. ng gabi. Magpausok kayo guys. And then, next na solution po, maglagay po kayo ng asin sa bawat corner ng iyong bahay. Sa likod ng pintuan, sa corner, kabila, basta 4 corners po, lagyan po ninyo ng asin. Nakakatulong po yung asin upang i-absorb ang mga negatibong enerhiya na nasa loob ng iyong bahay dahilan na kayo po ay naghihirap. So, another one. Kailangan po guys, positive ka palagi.
Huwag mong hayaan yung isip mo na maglalaro yung mga negative na mga bagay. Ayan, positive. And then, huwag nating kalimutan, manalangin, magdadasal sa ating mahal na Panginoon regular. Humingi po tayo sa Kanya ng protection at basbas, no? Kasi guys, pag ginawa mo yan, maramdaman mo talaga, unti-unti po yung magbago ang takbo ng iyong pananalapi, ang takbo ng samahan ng pamilya. Kung lagi kayong hindi nagkakaunawaan, magbago po yan. And then magulat ka guys, yung mga anak mo na medyo matigas ang ulo, kung may anak ka, magiging mabait yan, pati yung asawa mo. Kaya guys, ayan, sana po guys makakatulong po ang binibigay ko pong mga tips sa inyo ngayon. At huwag po ninyong kalimutan talaga guys, magdasal at manalangin sa ating mahal na Panginoon. Ayan, maraming salamat ulit sa inyong lahat at lagi po kayong mag-ingat guys. Bye-bye everyone. Good luck po. Bye!